Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Nararanasan at napipil po namin ang inyong presence, hindi lamang sa oras na ito, kundi sa bawat minuto ng aming mga buhay. Nararanasan namin ang kilos ng inyong banal na Espiritu as a shield of our salvation. And progressively nakikita sa buhay namin ang sanctification na gawa po ng banal na Espiritu at ng inyong salita, Panginoong Hesus. Lord, sa umaga pong ito, lumalapit po kami sa inyo sapagkat alam namin na ikaw ay magsasalita at mangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong scripture, sa pamamagitan ng banal mong kasulatan na naisulat. At Lord, dalangin ko po sa pamamagitan ng mga salita niyo pong ito na maipapaliwanag ay magkaroon ng transformation o reformation sa inyong iglesyang ito at sa buhay naming lahat. At alam namin, Panginoon, without your help, without your grace, hindi po namin kayang gawin ito. Kaya nagre-rely, patuloy kami dumidepende sa gawain ng banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. Give me wisdom, Lord, as I share your word sa pangangaral, nawa po makita ka, hindi ang aking sarili. Yung authority ng salita nyo ay tulungan nyo po kaming mag-submit dito. At naniniwala kami na meron kang nais gawin sa buhay namin sa umaga pong ito. Ang lahat po ng papuri at pagpapasalamat ay sa inyo, Ama, sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Noong pong last Thursday, nung nandun po kami sa ating outreach, nakapungaw ng pansin sa akin yung pong isang magandang butterfly. Pero madami sila eh. Nagpupunta po sila doon sa isang puno ng ano to? Nalimutan ko na. Basta nandun sila sa isang puno. May iba't ibang kulay eh. Pero na-post ko yung isang kulay na sinum ko, gandang-ganda ko. Sabi ko, napakaganda naman ng butterfly na ito. At iniisip ko na parang wala silang problema pagka tinitingnan ko sila, parang ang saya-saya nila. So ngayon, parang nagkaroon ako ng curiosity sa aking sarili. Research ko, paano ba naging maganda tong na ito, na butterfly na ito? At nakita ko po, na-remind ako, na hindi pala talaga ganun kaganda yung butterfly. Usually, galing po siya sa sapukon, na nakakita kayo yung parang may balot, na tapos parang gumaganon-ganon. Tapos, lalabas siya ron, pag lumabas siya, magiging parang higat siya. Tapos pagka naging higat siya, progressively, gumaganda siya, nagkakaroon siya ng butterfly. Kaya pagka tiningnan natin sila, hindi sila agad nakita na ganong kaganda sila, di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Alam niyo, gusto kong ipaunawa sa atin, kapag ang isang totoong hinirang at tinubos ni Kristo ay naka-experience ng tinatawag na genuine o totoo po na kaligtasan, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay niya at habang gumagawa sa buhay niya, ay nai-experience niya ang isang maayos, mabuti at magandang pamumuhay na nakaugnay kay Kristo at nagiging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa umaga pong ito, alam ko na marahil ay may iba't ibang dinadaanan ang bawat isa sa atin. Ito man po ay physically, practically o economically, and even sa ating spiritual na mga buhay, pero nais ko po na hikayatin kayo na ituon natin panandalian ng ating mga sarili sa umagang ito sa paikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. At nais ko po na hikayatin kayo na buksan ninyo ang inyong Biblia dito po sa ating series sa libro po ng Ecclesiastes o sa Tagalog po ay Mangangaral chapter 11 verses 9 to 10. Now listen, in Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit, alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Sa ating pagpapatuloy dito sa verses 9 and 10, nasa 4 na bahagi na po tayo. At ang ating title ay God will bring you to judgment. Sa Tagalog, dadalahin ka ng Diyos
sa paghuhukom o paghatol. Ang gustong ipakita rito ng Word of God through King Solomon ay ma-realize natin sa ating mga buhay na we have strength sa mundong ito. Yung word na pinabanggit dito na kabataan, sa ibang translation, ginagamit ito sa chapter 12, remember God in the time of your strength. O alalahanin mo ang Diyos sa iyong panahon ng kalakasan. At ang question natin dito, ano ang ibig sabihin nito? As long as we live sa mundo pong ito, we have strength. In other words, kailangan nating nire-remember, inaalala ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. That's why the word remember ay tumutukoy po ito sa ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Why? Because one day, pinapakita rito na ang lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito ay dadalahin ka ng Diyos sa paghuhukom o paghatol niya sa iyo. Yung paghatol niya is not coming days, hindi lamang po sa darating na panahon kapag ka namatay na tayo, kundi even now, lahat ng gagawin natin ay meron pong consequences sa ating mga buhay. At ang consequence na ito ay pagpapakita ng Lord sa atin bilang mga anak niya na hinahatulan niya tayo upang hindi tayo makapamuhay ng hiwalay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Now, hindi yung nagbabago ang ating gustong tanungin sa ating mga sarili. Dahil ang tanong, ano-ano ang ipagsusulit mo sa Diyos ngayon at sa darating na araw? Napag-aralan natin in verse 9, ang kahulugan ng pagsusulit o paghuhukom. So, na-explore po nating mabuti ang meaning ng salitang judgment o yung tinatawag na pagsusulit o paghuhukom. Secondly, nakita natin, ipagsusulit mo sa Diyos ang mga uri ng kagalakan na mayroon ka doon sa verse 9. Now, just imagine, even our joy, even our happiness, ipagsusulit natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil nakita natin, there are two kinds of joy na pinanggagalingan natin, na nagiging masaya tayo. Maaaring nagagaling ito sa kasalanan na tinatawag nating ino-offer ng kaaway, ino-offer ng takbo ng sanlibutan, even sa kahinaan ng ating laman. At yung pangalawa, nakita natin na ang totoong joy ay ino-offer ng ating Panginoong Diyos as a fruit of the Holy Spirit sa ating mga buhay, na we are submitting ourselves sa ilalim po ng kapangyarihan ng salita at ng ating Panginoong Jesucristo with the guidance and the power of the Holy Spirit. Last Sunday, nakita po natin, ipagsusulit mo sa Diyos ang mga uri ng paglakad na mayroon ka in verse 9. The word walking is equivalent of our daily lives. Ito yung uri ng pamumuhay natin araw-araw. So meaning, ang Diyos natin ay i-judge niya tayo now at sa darating na panahon sa happiness o joy na meron tayo and even to the way ng ating mga pamumuhay. Now, we are concluded now in chapter 11, dito po sa ating passage ng verses 11 to 10, yung number 4, ipagsusulit mo sa Diyos ang kabuuan ng iyong buhay. Ulitin ko, ipagsusulit mo sa Diyos ang kabuuan ng iyong buhay. Ano ibig sabihin dito? Now, sinasabi ngayon ni King Solomon, yung preacher, na inspired ng banal na espiritu, lahat pala ng kabuuan ng buhay natin dito ay ipagsusulit natin sa ating Panginoong Diyos. Now, gusto ko pong i-note muna sa inyo dito na kapag totoo tayong mananampalataya, there is no condemnation na. Kapag ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, wala na pong kaparusahan sa impyerno. Pero nakita natin sa pag-aaral natin, everything we did sa mundong ito, every words na lumalabas sa bibig natin, every thoughts na ating pong iniisip, ay alam ng ating Panginoong Diyos. Because in Revelation chapter 20, pinakita po doon na everything, na lahat ng pamumuhay natin ay nakasulat sa mga aklat. Nawan niyo punto doon. And even in Malakay, chapter 4, sinasabi ni Prophet Malakay, naririnig ko ang lahat ng pinag-uusapan nyo, kaya pinasulat ko ang lahat ng inyong sinasabi. Why? Because the omniscience of God, sa pagiging maalam ng Diyos. Ang Diyos natin ay alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos natin ay omnipresent, nasa lahat ng lugar. Kaya hindi ho natin pwedeng
pagtaguan ng ating Panginoong Diyos. That's why sinasabi niya in verse 9, ang linaw po, lahat ng mangyayari ay pawang walang kabuluhan. But in verse 9, sinabi niya, ngunit alamin mong ang lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. And even in chapter 12 verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Now, maganda ho na tingnan natin itong binabanggit ko na puntos ika-4, yung ipagsusulit mo sa Diyos ang kabuuan ng iyong buhay. Nais ko pong tingnan ninyo ang verse 10. Nais ko pong tingnan ninyo ang verse 10. Sabi ron, sa magandang balita Biblia, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Sa punto pong ito, hindi ko po gagamitin itong translation ng magandang balita Biblia. At ang nais ko pong gamitin na translation dito ay ang bagong ang Biblia. Ang bagong ang Biblia. Now listen, sa translation ng ang bagong ang Biblia, ang sabi, and I quote, ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isipan. Alisin mo ang kirot ng iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang bukang liwayway ng buhay ay walang kabuluhan. Ang ganda po sa New American Standard Bible. So remove grief and anger from your heart and put away pain from your body, because childhood and the prime of life are fleeting. Ginamit po doon yung word na remove grief. Tapos binanggit po yung anger. Saan ang gagaling? Sa ating mga puso. At sinasabi niya, alisin nyo ang sakit sa inyong katawan. That's why in King James Version, ang sabi rito, therefore, remove sorrow. Nakita nyo yung sorrow at saka yung grief. Ito yung nagpapakita rito, from your heart, and put away evil from thy flesh. Sabi ganun, alisin nyo sa inyong laman ang kasamaan. For children and youth are vanity. Sabi ganun, walang halaga. Now, notice, pansinin po ninyo, meron po akong mga binanggit po dito na mga adjectives, yung mga pakilos na dapat na ginagawa natin. Yung salitang ilayo, sa abab, yung iwaksi, o yung remove. Lahat po na yan iisang kahulugan. Ang sabi doon, ilayo mo, iwaksi mo, o sa English, remove. Tapos yung ikalawa, ang sabi, kabalisahan, alalahanin, at kabalisahan. Yung ikatlo, ang sabi ron, kirot ng iyong katawan. Sa English, pain from your body, ang sabi doon. At yung King James Version, put away evil from thy flesh. Now, gusto ko hong bigyan natin ng pansin itong 3 groups na binanggit ko na different kinds of translation. Ang punto ko po dito, ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Haring Solomon ay nag-uutos sa atin na mamuhay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at sa Diyos mismo. This is a command. This is imperative. This is not suggestion. Ang tinuturo rito ni Haring Solomon is command. Hindi ko siya nagsasuggest dito. Tinututusan niya tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, ito ay command ng ating Panginoong Diyos. When believers live under the authority of God by His Word, kinikilala nila na ang Diyos ay ganap na makapangyarihan. Gagawin ng Diyos ang gusto niyang gawin ayon sa kanyang sariling kalooban at plano. Yun yung gustong ipakita rito ni Haring Solomon. Ang gusto niya ipakita rito, we should live under the authority of God sa kanyang mga salita. Why? Because God is sovereign. Makapangyarihan ng Diyos. Ginagawa niya ang mga bagay na gusto niyang gawin for our good, para sa ating kabutihan. Kayo ba alam nyo ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas? Hindi. Alam nyo po ba sa pagpunta nyo sa isang lugar kung ano yung mangyayari sa inyo? Pero yung Diyos natin, alam niya ito because God is omnipresent. Nandun siya sa lahat ng lugar. Hindi ka pa pupunta, andun na ang Diyos. Hindi pa nag-iisip, alam na ng Diyos yung laman ng isipan mo. That's why there are so many preventive na ginagawa ang Diyos sa buhay natin
dahil ayaw niya tayong mapahamak. Pero nagrereklamo tayo minsan, Lord, ba't mo ginawa ito sa akin? Di ba? Hindi mo alam, kaya niya ginawa yon dahil ang Diyos natin ay all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya kung makakabuti ba ito sa iyo o alam niya na makakasama ito sa iyo. That's why si King Solomon, sinasabi niya, you should live under the sovereignty of God sa iyong buhay. Now, si Haring Solomon, tinatad niya ng pagpapakilala sa kapangyarihan ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Now, like for example, sa Mga Ngaral chapter 9 verse 1, ang sabi niya sa Ecclesiastes 9:1, ang lahat ng ito'y mata mo kong pinag-aralan at nalaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, maging pag-ibig o pagkapuot. Just imagine, sinabi ni Haring Solomon, inaral ko ang lahat nakita ko, walang nangyayari sa buhay ng isang tao na hindi nagdaan sa kapangyarihan ng Diyos. Chapter 7, verse 13 ng Mga Ngaral o Ecclesiastes. 7:13. Ano sabi niya sa 7:13? Now, sabi niya sa 7:13 and 14, dili-dilihin mo ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Just imagine, kahirapan at kaligayahan. Sabi ni Haring Solomon, lahat ng ito ay nagdaan sa panukala ng Panginoong Diyos. Napuntahan natin ang chapter 3 verse 11. Sa chapter 3 verse 11, ganito ho ang sabi ni Haring Solomon. Now, listen in verse 11. Inaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagdanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Verse 14. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ding dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng pangyayari ngayon ay nangyayari na nung una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang pangyayari. Now, in chapter 3 verse 1, ang sabi ron, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Kung papansinin natin, si Haring Solomon, mapaka-redundant ng kanyang proposition when it comes to the sovereignty and the foreknowledge of God. Pinapakita ron, ang Diyos natin makapangyarihan, ang Diyos natin alam niya ang lahat ng bagay. Meaning, living under God's word and authority by His word is the sole joy of believers. Sinasabi ni Haring Solomon ngayon, saan nakadepende ngayon yung kagalakan mo? Sinasabi ngayon ni Haring Solomon, yung totoong kagalakan o genuine joy and happiness ng isang totoong Kristiyano ay nakadepende sa kanyang pagkakilala kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay Diyos na hindi nagdidisiplina, kapag dinisiplina ka na niya, hindi ka na magiging masaya. Tama po ba? Kapag wala kang pera dahil ang pagkakilala mo lang sa Diyos ay laging puro prosperity ang ibibigay sa iyo. Pag wala ka ng pera, malulungkot ka na. So sinasabi ngayon ni Haring Solomon, ang joy na meron tayo dapat ngayon ay nakapundasyon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At maliwanag po ito sa chapter 2. Tingnan niyo po, ang Mga Ngaral chapter 2 verse 25. Ang sabi ng Mga Ngaral chapter 2 verse 25, ay ganito. Now listen. Ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Nakita nyo? Ang sabi niya, ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanay, pinagagawa niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ang gusto niyang mabigyan. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Material things cannot buy genuine joy and happiness. Yes, temporarily, may joy na konti. Kapag bago,
ang mga material na bagay. Kapag may new relationship, may saya. Kapag mayroong mga pangyayaring maganda na nangyayari sa buhay natin, may joy. Pero kung ang kagalakang ito ay hindi genuine joy na galing sa ating Panginoong Diyos as a fruit of the Holy Spirit, I tell you the truth, hindi ito sapat at maikukumpara sa totoong kagalakan na ang pagkakilala natin ay Diyos na makapangyarihan. He know everything sa buhay natin. God has a plan for us sa buhay po natin. Meron siyang magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. So, King Solomon urged us na mag-rely tayo sa sovereignty ng Diyos sa ating mga buhay. At pinapakita niya ngayon dito sa verse 10 ni Haring Solomon na mayroon 3 prinsipyo ng katotohanan patungkol po sa buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo, kung wala po ang pagkilala natin sa pagiging makapangyarihan, sa all-knowing ng God, sa pagiging omnipresent ng Lord, sa kapangyarihan niya na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay natin, na mayroong mabuting plano, hindi po tayo mamumuhay ng tama sa harap ng Diyos. Kaya sabi dito sa ating pag-aaral, itong verse 10 na ito ay tumutukoy ito sa sanctification ng ating pamumuhay. What is sanctification? Now, sanctification means continuous work of Christ through His Word and Holy Spirit. Pagpapatuloy na paggawa ni Kristo sa iyong buhay at sa aking buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita at banal na Espiritu upang mapagtagumpayan natin ang kasalanang natitira pa sa ating mga sarili at kasalanang inaalok ng sanlibutan na ating tinitirahan na nakapaligid sa atin. Now listen, ang sabi ho dito ay ito. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 as my cross-reference, sinabi ni Haring Solomon, dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, ako'y banal, kaya dapat kayong magpakabanal. In whatever we do, God wants us to live with holiness and sanctification in everything. Kaya ang sabi niya, anuman ang inyong ginagawa. When we say anuman, lahat dito kasama. Anuman ang inyong ginagawa. Kumakain ka, natutulog ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nasaan ka man lugar, ang sinasabi, you should live with holiness because God who called you is holy. He know everything sa buhay po natin. Hindi po natin pwedeng mapagtaguan ang ating Panginoong Diyos. Everything, alam ng Lord. That's why in Hebrew chapter 4, sinabi niya in verse 12, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. That's why in Malachi chapter 11, verse 9, alalahanin mo, dadalahin mo sa pagsusulit ang lahat ng iyong ginawa. Chapter 12 ng Ecclesiastes, verse 14, na sabi niya, anuman ang gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Most of the scholar na tinignan ko, as my correction, kung nagkakamali ba ako ng interpretation, itong verse 10 na ito ng mga ngaral ay tumutukoy sa sanctification ng isang mananampalataya. This is our sanctification, meaning we need to separate ourselves from the worldly pleasure. Kung inaalok tayo ng takbo ng sanlibutan ng kasalanan, dapat naiisip natin, God who called me is holy. That's why, sinasabi niya sa akin na mamuhay ako ng may kabanalan. Mga kapatid, 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, is generally speaking para sa ating lahat. You are not excused sa mga bagay na ito. Kaya sabi ron, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. From this verse, we will connect that Ecclesiastes chapter 11 verse 10 that King Solomon urged to his reader to live with holiness. Why? Because in 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, this is coming from the Old Testament. Now, King Solomon urged us, nakikiusap siya sa atin, sinasabihan niya sa atin, ito yung gawin mo. At ang sabi ng chapter 11 verse 10 ay ganito. Sabi niya, iwaksi mo ang alalahanin at ang mga kabalisahan
ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. This is not suggestion, but this is a command of the preacher King Solomon, the inspired of the Holy Spirit when he wrote itong mga bagay na ito. Mga kapatid, number 1, remove yourself from evil ways of your life. That is number 1. Remove yourself from evil ways of life. Ang sabi ho ng verse 10 ay ganito. Now listen. In verse 10, ang sabi niya rito ay ito. Iwaksi mo. Di ba nakita natin kanina? Yung mga compound words na ito, ang sabi ron, sa ang bagong ambilya, ilayo mo ang iyong sarili. Ang sabi ng magandang balita, Bilbia, iwaksi mo ang iyong sarili. Sabi ng New American Standard Bible and King James Version, remove yourself from what? Binanggit po doon. So gusto ko bigyan tayo ng diin sa ating pag-aaral. Sinasabi ngayon ni Haring Solomon, remove yourself from evil ways of your life. Now, I don't want to judge yung buhay mo po. Pero between you and God, alam mo kung paano ka namumuhay. Alam mo kung ano yung natitira pang mga dinidesire ng heart mo na evil na nagagawa mo, sometimes hindi ka makalaya. Pero ang sabi ng Word of God, remove yourself from evil ways of your life. The word remove is connected to verse 9. Ano ba sabi ng verse 9? Ang sabi ng verse 9 ay ito, magalang ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at ang lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Now, kapag nag-aaral tayo ng Word of God, hindi lang tayo nag-i-interpret based on the present o do sa tinatawag nating passage. But we need to study yung mga naunang talata. So, yung verse 9 na ito, sabi, remove to yourself the joy that coming from worldly and fleshly pleasure. Yun yung gusto ko pakita ngayon dito. Ang sabi ni Haring Solomon, alisin mo sa iyong sarili sa verse 9, alin? Alisin mo sa iyong sarili ang kagalakan na nanggagaling sa takbo ng sanlibutan at sa kagustuhan ng iyong laman. Yun yung sinasabi niya sa verse 9. At yung pangalawa, yung ways of life that you're walking now. Ano ba yung klase ng buhay na mayroon ka ngayon? Please, evaluate yourself. What life do you have now sa buhay mo? May joy ka ba dahil joy ito na a righteous joy, matwid na kagalakan? O this joy is coming from your flesh? O galing sa takbo ng sanlibutan? Now, yung word na therefore, dito, therefore, remove. Ang sabi ni Haring Solomon, kung gayon, alisin mo. Magandang pag-aralan ang salitang remove. O yung salitang alisin. O yung salitang kilusin. The word remove in Hebrew, meaning to turn off. Di ba nakita nyo in verse 10? Yung salitang iwaksi, ginamit sa English, remove. Sa Tagalog, ng magandang ang bagong ambilya, alisin mo. Alam nyo, ang ibig sabihin po ng remove, tinignan ko nga yun sa Greek at gusto ko na rin basahin sa inyo. Ang sabi, waha. Sa Hebrew, waha. Na ang kahulugan, to turn off. Sa Tagalog, patayin o ihinto mo o ialis mo o umalis ka. So nakuha natin yung point ni Haring Solomon. Ang sinasabi niya ngayon sa atin, pwede ba patayin mo ang nagiging dahilan ng iyong buhay na hindi nakalulugod sa Diyos? Pwede ba ihinto mo? Pwede ba ialis mo? Pwede ba umalis ka sa pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Awit 51 verse 7. Ang sabi ni Haring David, na tatay ni Haring Solomon, remove my sin, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Sa Tagalog sinabi niya, sabi ni Haring David, alisin mo ang aking kasalanan, at ako ay magiging malinis.
Hugasan mo ako at ako ay puputi na katulad ng isang niebe. Kailan ba ito nangyari? Awit 51. Nang si Haring David ay nahulog sa adulteria. Nang si Haring David ay nahulog saan? Sa pagpatay. Kinalunya niya si Bathsheba at pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na sino? Si Uriah. And one day, ang Diyos pinadala si Propeta Nathan upang i-correct ang maling uri ng pamumuhay ni David. At sa puntong ito, sagsubmit si si David sa kanyang nagawang kasalanan. At ang sabi niya, Panginoon, remove my sin. Alisin mo ang kasalanan sa aking puso't isipan. At ako ay lilinis. Hugasan mo ako at ako ay puputi ng katulad ng niebe. This is the prayer of a penitence. Panalangin po ito ng mataimtim. Dahil ang gusto ni Haring David ay concern siya sa buhay na walang hanggan. Sa unang Juan chapter 1 verse 9, nasabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. The context of 1 John is talk about the weakness of believer. Yes, totoo po na mananampalataya na tayo. Pero ang totoo, meron tayong struggle because of our flesh. Kaya nga binanggit doon sa verse 10, yung evilness of your flesh. Ano sabi doon? Yung kasamaan ng iyong laman. Pinapatanggal po yon. In Ecclesiastes chapter 11, verse 10. So sinabi ngayon ni Apostle John, actually Jesus is talk about itong mga mananampalatayang ito. Sabi niya, if we confess our sins, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo mula sa ating karumihan. Nakita niyo? The language of the Word of God is always commanding us to remove the remaining sin na mayroon tayo sa ating mga sarili. Even in Ephesians chapter 4 verse 22, alisin na ninyo ang dating pagkatao ninyo. Remove your old self. Sabi niya, that's why, in 2 Corinthians chapter 5, ang sabing ganon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. So there is something new sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya sinasabi ko dito, in Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, alisin na ninyo ang sama ng loob, alisin na ninyo ang inyong galit, alisin na ninyo yung masamang uri ng inyong pamumuhay, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo upang makapasok sa inyo, huwag niyong hayaan na ang inyong sarili ay manatili sa puot o galit sa inyong kapwa, huwag niyo na itong hayaan na lubugan pa ng araw. Sinasabi ng banal na kasulatan, we are responsible na alisin natin ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging madumi sa harapan ng Diyos at ng mga tao because God wants you na makita niya ang buhay na isang maayos at may kabanalan. So sinasabi ni Haring Solomon, nakita natin yung number 1, remove yourself from evil ways of your life. Directly, frankly, na sinasabi ni Haring Solomon, and even doon sa mga cross-reference natin, ano yung dapat nating alisin sa buhay natin na kasalanan? You and God ang nakakaalam po na lahat ng ito. Pero sinasabi rito, remove yourself from evil ways of life. Pangalawa, alisin ang kabalisahan at kabagabagan sa iyong isip at puso. Now, tingnan nyo po. Balik tayo sa passage natin sa Mga Ngaral chapter 11. Sabi ko ho, sa number 2, alisin ang kabalisahan at kabagabagan sa iyong isip at puso. Now, ang sabi ng New American Standard Bible, remove grief and anger from your heart. Sino rito yung meron po ritong anger? Anger issue.
Yung na, laging galit. Sabi ng Word of God, please remove. Sino rito yung may grip? Yung laging tumataghoy. Konting nakarinig lang. Yung walas sibuyas. Sabi rito, remove grief and anger from your heart. Sabi ng King James Version, remove sorrow from your heart. Alisin mo. Alin? Ang kahirapan, ang sorrow. Sabi ng ang bagong Biblia, ilayo mo ang kabalisahan sa iyong isipan. Now, let us study this word. The word sorrow, yun yung gusto kong bigyan ng diin dito, yung kalungkutan, yung pighati, yung sakit, in Hebrew word is kaas. Ano yung kahulugan nito? Means grief and anger. Kaya tinranslate ng New American Standard Bible yung salitang sorrow, yung salitang kalungkutan, yung pighati at saka sakit. Ang translation dyan ng New American Standard Bible, grief and anger. Ano ba yung grief? Of course, napipighati. Ano yung anger? Nagagalit. Merong isang problema na nanay. May problema siya. Meron siyang pagsubok. Lagi siyang nalulungkot. It is a problem to marital problem. Napapansin sa kanya, nalulungkot siya, pero sometimes, dinadivert niya yung kanyang galit sa kanyang mga anak. I don't know kung nakaka-relate kayo dito. Pag mayroon kang problema na nalulungkot ka, dinadivert mo yung iyong lungkot sa iyong mga kasama sa bahay. Nasubukan niyo po ba yun? Ayan yung nangyayari. So bakit po yung grief and anger pinagsama? So, yung sorrow sa King James, yun yung ibig sabihin. Now, pag-aralan natin yung salitang grief and sorrow. Grief and sorrow is the anguish experience after significant loss of. So, sabi ng word study, kapag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay may pighati, kapag ikaw ay may kalungkutan, kapag ikaw ay may sakit, ito ay anguish. Alam niyo salitang anguish? Tumataghoy. Ito ay isang pagtaghoy na karanasan pagkatapos ng isang pangyayari na may nawala sa iyo. Tama po ba? Kapag may nawala sa iyo na nagbibigay ng kagalakan, magkakaroon ka po ng grief and sorrow. Tama po ba? Kumare, mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend kayo. Nagkaroon kayo ng break-up. Ano yung nararamdaman ng parehas na party? Di ba malungkot? Malungkot sila. May anguish, may experience after significant loss of their relationship. Tawa niya? Kapag mayroon taong namatay, malulungkot ka. Tama po ba? Kapag ang cellphone mo na-snatch, mahalaga sa yon. Malulungkot ka. Pag nahulugan ka ng pera, alam mo, tumawa ka pa. Nalulungkot ka rin, di po ba? So, ang meaning po ng salitang grief and sorrow is the anguish experience after significant loss of, yun nga ho, yung mga binanggit ko kanina. Grief, ito pa'y maganda. Grief often include physiological distress, separation anxiety, confusion, yearning, obsessive dwelling on the past, and apprehension about the future. Ito yung maganda. Kaya ka nag-grieve kasi kasama dito yung tinatawag na physiological distress. Merong kapaguran sa isipan mo. Sabing ganon. Hindi ka ba napapagod? Sabing ganon. Bakit? Kasi lagi kang tumatakbo sa isip ko. Di ba may mga ganong mga joke-joke lang yon, di ba? Ibig sabihin po, kapag yung isip natin laging gumagana, nagkakaroon po ng stress, di ba? Sinasabi rito, anxiety, meron siyang anxiety. Yung confusion kapag ka naguguluhan tayo, magbiging bunga po niya, sorrow and grief. Yung tinatawag na obsessing dwelling on the past. Yung mga nakaraan sa'yo, hindi mo makalimutan. Di ba? Hindi kita malilimutan. Kapag may nakaraan sa'yo, hindi mo makalimut-limutan. Magkakaroon ka ng anxiety. Kapag ka yung buhay mo,
yung obsessive dwelling on the past, magkakaroon ka ng sorrow and anxiety. Kapag ka ikaw, laging iniisip mo, ano na yung mangyayari sa akin in the future? Paano na ang anak ko? Paano na yung kami? Paano na ganito? Lagi mong iniisip yung future mo. Tama po ba? So nakakaroon po yun ng grief and sorrow sa buhay ng isang tao. That's why in Ecclesiastes chapter 1 verse 18, ito ang sabi, Ecclesiastes chapter 1 verse 18, ang sabi ho rito, hanggang lumalawak ang kaalaman, ay dumarami ang alalahanin. Totoo yun, di ba? Kaya nga minsan pagka merong nanghingi ng payo sa'yo, hindi mo naman siya iniisip. Later on, iisipin mo na siya. Tama po ba? Kapag mayroon ka narinig, kapag ka nag-iisa ka na lang, naiisip mo. Yun yung pinapakita sa atin dito. Habang dumarami ang kaalaman, nagkakaroon po tayo ng kalungkutan. Yun ang sinasabi. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 25 to 34, si Jesus Christ ang sabi niya, huwag kayong mapagabag, huwag kayong mabalisa. Tama po ba? Lagi niya sinasabi, huwag kayong mapagabag, huwag kayong mabalisa. Ang tanong, ano ang pinagkukunan ng kabalisahan? Simple lang po. Kakainin, iinumin, o daramitin. Tama po ba? So sinasabi niya yon. So yun yung pinapakita. Kaya nung sinabi rito, alisin mo ang kabalisahan at kabagabagan sa iyong isip at puso. Ang tanong ko lang po ngayon sa inyo, ano ba? Ano ba yung dahilan? Ba't ka nababagabag? Ba't ka nalulungkot? Meron ka po bang distress na dinadaanan? Meron ka po bang anxiety? Meron ka po bang confusion? Meron ka po bang masyado kang nananatili sa mga nakaraan sa iyong buhay? O masyado kang nag-aalala sa darating na buhay mo? Baka po meron yon, kaya hindi ka masaya. Amen po ba? Kapag nanatili ang lahat ng ito, hindi ka magiging masaya. Kailangan mo na palayain ang iyong sarili sa sorrow and grief sa pamamagitan ni Kristo sa iyong buhay. Amen po ba? Now, may binanggit po na anger, galit. Ano ba yung anger? Anger is an emotion characterized by antagonism towards someone or something you feel has deliberately done you wrong. Sa Tagalog, pakinggan nyo po. Ito ay isang emosyon na katangian. Yung salitang antagonism, parang yung ano antagonize, ano sa Tagalog yan? Yung parang emotionally, pabigat di ba? Sa mga bagay at mga bagay na nararamdaman mo, na tingin mo na gawa mong mali. Ito yung gusto kong pakita sa inyo. Dalawa po ito. Ang una pong meaning, kung meron kang nagawang mali, nagagalit ka. Tama po ba? Nagagalit ka sa sarili mo. Naranasan niyo po ba yung may nagawa kayong mali? Ala ang masisisi. Ay sabi mo, ba't kasi ginawa mo yan? Di ba? Sa sarili mo. Ganun yung naisip niyo. Or else, pwede rin itong may naka-open sa'yo, kaya ka nagagalit. Pero ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 20 to 32, alisin na ninyo ang galit at ang sama ng loob sa inyong puso. Ang sabi doon, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong magkasala. Pawiin nyo agad ang inyong galit at huwag hayaan na lubugan ng araw. Pwede naman palang magalit. Kaya lang yung pagkagalit natin ay tamang pagkagalit, hindi po masamang pagkagalit. So pinapakita ngayon dito sa atin ay ito. Now, yung righteous anger can be a good thing. It can give you a way to express your negative feelings or motivate you to find a loving solution to problems. Sometimes, yung galit na matuwid, nagdadala ito to express your feeling. Di ba? Galit ako sa'yo. Di ba? Pwede naman sabihin yun galit talaga ako sa'yo. Di ba? In-express mo yung nararamdaman mo. Ang ibig sabihin po nito, you can express your feeling righteously sa pamamagitan ng pagiging honest mo sa sarili mo. So yun yung sinasabi rito. Sometimes, yung pag-express natin ng nararamdaman natin na meron tayong galit, ito yung nagiging paraan na magkaroon ng solusyon ang isang problema. So nakuha niyo po yung punto? So yun po yun. Pero po, ito yung warning. Unloving and excessive anger can cause problem.
Totoo po yan. Kapag ka po hindi tama, ang expression ng iyong pagkagalit, ang nangyayari po rito, nagiging dahilan po ito ng problema. Tama po ba? Kumari, nagalit ka sa anak mo. Sa sobrang galit po, inumpog mo. Nung pala, tinamaan yung tapos nagsusuka na siya. Problema po yun, di ba? O kaya sa sobrang galit mo, namura mo, di ba? Ang sinasabi rito, unloving and excessive anger can cause problem. Alam nyo, sinabi ho yan ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 7:9. Ang sabi niya, Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Ang sabi niya sa chapter 7 verse 9 ay ganito. Now listen in verse 9. Pag-aralan mong magpigil sa sarili. So nakita nyo? Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Yon, kapag pala yung puso mo, hindi mo lang sinabugan ng binhe, kundi nagtanim ka na ng galit, mangmang ka daw, sabi. Why? Isipin mo, galit na galit ka sa isang tao, siya naman walang nararamdamang galit, di ba? Lugi ka doon. Pag nakikita mo, kumukulo yung dugo mo, siya naman, hindi naman kumukulo yung dugo sa'yo. Pag nakikita ka, blessed na blessed pa sa'yo, pero ikaw naman, ayan na naman, kumukulo na naman yung dugo ko, di ba? Ay, ikaw yung talo doon. Kaya sabi ni Haring Solomon, pag-aralan mo magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Sino po rito yung may galit pa sa puso? Ito yung payo ni Apostle Paul, Efeso 4:27. Tingnan po natin ang Efeso chapter 4 verse 27. So ito, sabi niya sa Efeso chapter 4 verse 27, if you want, follow me as I read Efeso chapter 4 verse 27. Now listen. Ang sabi niya, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Napansin niyo po yun? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kasi when you excessive anger and unrighteous anger, you give way the work of Satan sa iyong buhay at mahuhulog ka sa kasalanan. Amen? So ang question natin ngayon dito, mga kapatid, ano po ba ang nagbibigay ng kabalisahan at kabagabagan sa iyong puso? Yung po bang meron pa po bang kalungkutan ngayon? Meron kang pighati? Meron kang sakit ngayon? Sabi ng Lord, alisin mo yan. Meron ka pa bang galit sa puso mo? Baka galit po kayo sa akin. Sabihin nyo na, patawarin nyo na po ako. Baka nagagalit kayo sa akin dahil matalim ako magsalita. Sasabihin ko sa inyo, please forgive me. Patawarin nyo na po ako. Diba? So sabi rito, alisin mo na ang galit sa iyong puso. Pwede kasi nating itago yung galit natin diba? Kunwari, galit ka sa akin, galit ka sa isang tao, pwede kang humarap na nakangiti ka. Tama po ba? Pero deep inside, meron ka pang nakatanim na sama ng buhay. Hindi ito makakabuti sa atin. Ang sabi ng Biblia, nagiging isang wala kang nalalaman o mangmangka. So mga kapatid, huwag nating pahirapan ang ating mga sarili. Dahil nadaanan ko na po yung lahat na yan, mahirap po sa sarili natin. Amen? Okay, pangatlo, talikuran ang mga gawa ng masamang laman. Balikan natin. Dito po ako magtatapos. Ngayon pa naman ang oras. Sabi rito, sa Mga chapter 11, ang sabi ho doon, tingnan nyo po, verse 10, pwede po ba pakitingnan nyo, ang sabi ron, to put away evil from the flesh. Sabi ron, to put away evil from the flesh. Ang sabi lang ho doon, pwede ba alisin nyo yung masama sa inyong laman? Ba't sinabi ni King Solomon yun? Mananampalataya ka naman. Meron bang evilness pa sa buhay ng Kristiyano? Tanong ko po, may evilness po ba na pwedeng gawin ang isang Kristiyano? Ayaw niyo sumagot. Paano ba natin didefine yung salitang evil, yung salitang masama? Kapag ang ginagawa natin ay contradictory sa Word of God, that is evil. Masama po yun. Tama po ba? Masama po yun. Kung nagsinungaling ka, masama po yun. Evil po yun. Tama? Kunwari, inukuman ng banal na kasulatan, hindi natin sinunod, edi, kabaliktaran po yun, may evil po. Now, ang problema ngayon sa atin dito, hindi natin nare-recognize, sa kabila po na tayo ay mga anak na ng Diyos, na nasa atin na ang banal na Espiritu, alam niyo po ba na naglalaban ang laman at ang Espiritu? Nakuha niyo po yun? So, nung sinabi rito, to put away evil from the flesh, tingnan natin yung word na flesh. Ang ibig sabihin po ng flesh dito, as equivalent, sometimes na pinapanahanan ng masama, ay yung salitang ra, means
bad and evil. Doon galing yon. Kaya yung word na evil, ang ibig sabihin ng bad and evil. Ano ba yung bad? Masama. Ano ba yung evil? Masama. Tama po ba? Ang evil ay ito. Is anything contrary to God's word. Yun yung evil. Tama po ba? Kumare, binigyan ka ng magulang mo. Sabing ganon. O anak, ito yung 100, baon mo to. Tapos tinanong ka ng kapatid mo. Kuya, magkano binigay sa'yo? 99 lang eh. Ang tanong doon, evil po ba yun? Yes, nagsinungaling kayo, di ba? Naniningil sa'yo yung Bombay. Nagtago ka, sabi mo sa anak ko, sabi mo pag dumating Bombay. Wala ako ha. Kasalanan po yun, evil po yun. Tama po ba? Ibig sabihin, ang evil, yung definition niya, is anything contrary to God's word. Evil po yun. Amen. Tama po ba? Ngayon ang tanong ba, pwede ba na ang Kristiyano ay makagawa ng masama? Yes. Why? Because despite na ang Holy Spirit po na nananahan sa ating katawan, we always battle and we have a warfare to our flesh. Now, this is my conclusion from this point 3 sa Galatians chapter 5. Ang sabi ho ng Galatians chapter 5, as my cross-reference in the New Testament, ito ha ang sabi niya sa Galatians chapter 5. Tingnan lang po natin kung meron ba talaga. Ang sabi ho ron ay ito. Okay, sabi ng chapter 5. Okay. Verse 16. Galatians 5:16. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Christian ba yung sinusulatan ni Paul? Yes. Pero sabi niya, at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Ano daw yung dapat na sinusunod natin? Yung gawa ng banal na Espiritu. Pero ito sabi niya, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Ano sabi rito? Magkalaban ang dalawang ito. So magkalaban siya. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Tapos si Paul, sa Romans chapter 7, naalala ko lang ngayon, meron siyang gustong gawin, pero hindi niya magawa. Kanta yun, di ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Romans chapter 7, ang sabi rito ay ito, sa verse 14. Alam natin na spiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti ang kautusan. Kaya't hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. So kapatid, I just want to remind to all of us na huwag po tayo magtiwala sa gusto ng laman natin. Because our flesh want the worldly pleasure. Amen po ba? Kaya minsan napansin nyo, kahit Christian na tayo, sino rito yung buong maghapon, hindi siya nakakagawa ng kasalanan. I want to congratulate you. Pero po ba rito? Sa buong maghapon, yung natulog kaya, pagkagising mo pa lamang, tapos natulog ka, nagmuni-muni ka, napaka-perfect ko talaga. Wala akong nagawang kasalanan. Pero po ba na ganon? Wala. O, lagyan natin. Kunwari lang, pwede ko kaya natin gawin yon? Mag-formula lang tayo. Buong maghapon, ang gagawin natin, ganito. Kunwari lang po yun hindi ko po sinasabing gawin niya. Para example ko lang, sa buong maghapon, hindi mo sinasadyang gumawa ng kasalanan. Pag meron kang alam mo na nagawang kasalanan, tuldukan mo lang ng pentel pen yung ulo mo. Ito, yung noo mo. Kunwari, tinanong ka ng anak mo, Nay! Sabi ganon. Pengi mong pera. Ala tayong pera. O tuldukan mo kasi kahit kailan di ka naman mawawala ng pera. Kahit piso meron kaya. Tuldukan mo. Tama po ba? Tiningnan mo yung kapitbahay mo. Kumulo yung dugo mo. Sabi ng Bilbia, huwag ka. Tuldukan mo ulit. Tama po ba? Sa buong maghapon, tingnan mo, baka may kilay ka na. Okay, ayos mo na rin yung ganon.
Kilay na po yun. So ano yung punto ko po rito? Mga kapatid, ang katotohanan, despite po na tayo ay mananampalataya, may mga puntos po sa buhay natin na may kahinaan tayo. At ang gusto ng Panginoong Diyos, huwag po tayong magpahayaan na ang laman natin ang may babaw. That's why the preacher, King Solomon, urged us to put away evil from the flesh. Nabubuhay pa po tayo sa laman eh. Pero meron pa pong kahinaan ng laman. Tama po ba? Dahil minsan, visually, sa mga naririnig natin, sa mga nakikita natin, nakakagawa po tayo ng mali. Amen? So mga kapatid, tinapatalikuran po sa atin ang gawa ng masamang laman. Tanong ko po sa inyo ngayon, ano po ba yung habitual? Pag sinabi ko pong habitual, lagi na ginagawa mo na nanggagaling sa laman. Publicly and privately, ikaw ang nakakaalam doon. But God wants us to remove and to put away this fleshly evil na meron pong lumalabas sa atin from time to time sa ating pong mga buhay. Ikaw lang po ang nakakaalam. Katulad po ng pasimula ko kanina, may process po ang paru-paro. Hindi ho siya ganun kaganda. Pero dahil po yung proseso dumating sa kanya, meron pong kagandahan na nakikita sa kanyang buhay. We as a believer, ang gusto ng Panginoong Diyos, we should live with holiness and under the authority of the Word of God. Because time will come, and even now, lahat po ng ginagawa natin sa kabuuan ng buhay natin, meron pong magiging bunga. At ang pinakamasaklap dito, kapag namatay tayo, ang judgment ng Lord ay ibibigay niya sa atin. Kapatid, I don't want to judge you in my own na pag-judge sa iyo. Ikaw mismo, magpahatol tayo dito sa salita ng Diyos na ating natanggap. At kung meron man po sa nabanggit sa tatlong ito na ating pinag-aralan, ang gusto ng Diyos, magpakumbaba tayo. Sapagkat isang araw, dadalahin ng Diyos ang uri ng pamumuhay natin dito sa lupa. Kailangan nating mamuhay na nakasento kay Kristo at mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. At dalangin ko po, by your grace and by your mercy, may apply po namin ito sa aming mga buhay. Without you, we can do nothing. Despite, Lord, na mananampalataya na kami at anak niyo. Pero alam namin, Panginoon, in my own mind, sa buhay namin, pagka tinitingnan namin yung sarili namin, buti na lang, Lord, hindi nyo kami binigyan ng katiyakan ng kaligtasan at yung kaligtasan namin hindi nakabase sa mga pagkakamali na ginagawa namin o sa mabuting bagay. Salamat na lamang nakabase ito sa katwiran ng aming Panginoong Hesus. Pero Lord, alam namin na gusto ninyo at kalooban at turo ninyo na mamuhay kami na mayroon pong malinis na pamumuhay. Nire-remove namin ang aming mga sarili sa mga maling gawain, Panginoong Diyos, ng buhay namin. Inaalis namin ang mga nagiging sorrow and grief sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Inaalis din po namin, Panginoon, sa aming mga sarili ang mga kahinaan at kasamaan na maaaring gamitin ang aming laman, ang aming kahinaan. Pero Lord, alam namin, all of this ay patuloy na madidisarm o mawawalan ng kapangyarihan kung kami ay laging titingin kay Kristo at magpapasakop sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang salita niya ang magiging authority sa aming mga buhay sa tulong ng inyong Santong Espiritu. Maraming salamat po sa lahat ng aming natanggap na mga salita niyo. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay? Pwede po ba paki-off?